2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Pero may mga tutol na ipatawag sina Ko at Po. Are they resource speakers or they are members of the House of Representatives? Are we going to ask them questions? Are they going to answer it? Any member of Congress will change. Any committee chairman will change. But if the root of the cause of all of this will not be nipped, paulit-ulit pa rin itong mangyayari. Hanggang sa nag-init si Navotas Representative Toby Chanco sa paninindigang dapat humarap ang dalawa, lalo na si Ko. Sabi nyo kanina, kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. Ayan nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update. PHM, antakin nga ho ninyo mga ka-update. Dito nga po, ipapatawag po itong si Saldico at si Grace po patungkol sa mga anomalya, mga nawawalang budget na bilyon-bilyon kung saan nga mga ka-update humihingi lamang ng 900 billion. Pero umabot pa ho ng 1 trilyon. Diba? Ang malaking question ho dito mga ka-update, saan napupunta ang mga pera? Saan napupunta ang mga nakukulimbat na bilyon-bilyon? Umabot po ng 1 trilyon. Samantalang 900 billion na ang kanilang hinihingi. Diba? May higit 100 billion pa ang sumobra. Kaya ngayon mga ka-update, sinabi rin dito ni Representative Ungab, pinakakurap ang 2025 administration. Totoo yan mga ka-update. Mantagin po ninyo, lumabas ho lahat ng mga anomalyang katarantaduhang pangungurakot ng mga kongresista. Diba? Bilyon-bilyon po ang ating nawawalang pondo. Hindi lang po bilyon mga kabita, trilyon pa ho sa isang proyekto lamang o sa flood control pa lamang. Yan pa lamang po ang iniimbestigahan ng mga Congress, dyan mga iniimbestigahan dyan sa mga kongresista, mga kabit na mga senador, pero trilyon na ho agad ang usapan. Diba? Ganyan ho kalalaking pera ang ating nawawala. Heto pa mga kabita, yung mga kontraktor na kanilang pinopronta, panigurado at panigurado mga kabit, yan lamang po ang kanilang pinanghaharap. Pero yung mga nasa likod niyan, hindi pa ho talaga ang mga yan. Hindi pa sila ang mga may-ari. Diba? Sa mga naging Senate hearing nga mga kabit, maririnig naman natin na kinakabahan ho itong mga ito. Hindi makasagot sa mga simpleng tanong. Ibig sabihin mga kabit, meron pa ho talagang malalaking tao sa likod ng mga yan. Yan po ang katotohanan dyan. Hindi lang po ang mga yan. Yung mga tao ho dyan, mga ka-update, bigating kongresista o senador. Yun po ang kailangang malaman ng taong bayan kung sino-sino ang mga nasa likod ng mga ito. Diba? Balikan din ho natin ito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan mga kabita, sinabi niya na ho ito noong 2024 pa ho. Ha? Sinabi ho ni VP Sara na ang humahawak ng budget ng Pilipinas ay si Martin Romualdez at si Saldico. Diba? Eto ha, dita. Ipi-play ho natin ulit itong sinabi ni VP Sara kung saan talagang naglitawan na ang mga nawawalang pondo. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Diba? Mantakin po ninyo, si Martin Romualdez pa talaga ang nanghihingi
ng kaunting ambon kay BP Sara. Imantagin po ninyo yan sa ano pa yan ha? Para sa programa ng mga eskwela. Para po sa edukasyon ng kabataan. Di ba? Kaya nga po may sinabing ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Di ba? Tapos mga ka-update, ito namang hinayupak na ito, pinag-aaral niya yung mga anak niya sa ibang bansa, si Tambaloslos, mga ka-update. Bawat semester po, nagbabayad ho sila ng 8 to 10 million. Diba? Ganyan ho kalalaki ang binabayar nila para sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. Samantalang tayo mga taxpayer, kahit ano na lang mga kabit, may makain lang tayo o may maidaan lang tayo sa isang araw, masaya na ho tayo. Samantalang ang mga buhayang yan, masasarap po ang nakakain. Diba? Kaya yan din po ang naging dahilan ni BP Sara. Kaya nag-resign ho siya dyan sa education. Yan po ang dahilan kasi gusto ho nilang perahan. Diba? Gusto ho nilang pagparti-partihin pati ang budget ng eskwelahan. Diba? Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. O diba, narinig naman po natin kay BP Sara na si Zaldico at Martin Romualdez talaga ang humahawak sa pondo ng Pilipinas. Kaya hindi na ho nakakapagtaka na kung sino-sino ang ginagamit nilang tao para ipampronta dyan sa Senado o sa Senate hearing. Diba? Tapos etong si Abante at Agarin, mga kabik, tumututol ho silang ipatawag itong si Grace po at si Zaldico dahil alam ho nila mga kapit, magkakabukingan ho dyan, magkakalabasan ho ng baho. Diba? Ganyan ho ang mga taong gaman sa kapangyarihan at sa kabanho ng bayan, di ba? Tatakutin nyo ng ganyan? Mr. Revalo, kanina, nandito ako kanina, umakyat na ako, pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Kasi nga mabait siya! Bakit nyo kasi ginaganyan? Ang bait-bait ng tao. Gusto mo yung mic? Isipin mo nung ilang taon na to? Di ba? Ilang taon na tong si Wawaw? Your Honor. Pero ka ba abogado? Yes, Your Honor. Ikaw may-ari ng Wawaw? Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sole po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Isipin mo, sole proprietorship. Mga kabatas natin, syempre batas natin, papaliwanag natin yung mga ganyan, di ba? Pinainit nila Kristan yung ulo ko kanina kasama yung abogado dun mga kabatas natin, sole proprietorship. Bakit ba, mahirap na ito ay pinasok sa isang sole proprietorship ngayon at nagkaroon ng bolilyaso? Ito kasi yan, mga kabatas natin, no? Sa isang sole proprietorship, mga kabatas natin, wala kang pananggalang sa mga personal assets mo. 32 years old, ilang taon to? My goodness. Tuloy ko. Wala kang pananggalang dun sa personal assets mo. Unlike in a corporation, mga kabatas natin, kapag hindi naman mapipierce yung veil of corporate fiction, ibig sabihin, mga kabatas natin, walang dahilan o walang fraud o panloloko na nangyari, yung korporasyon, if it will die a normal death, tapos nagkaroon ito ng mga utang, mga kabatas natin, nagkaroon ito ng mga liabilities, okay? It will only be liable up to the assets of the corporation itself. It will not extend to the officers, it will not extend to the incorporators, it will not extend to the stockholders.
Pero kapag isa kang sole proprietorship o kaya isang partnership, mga kabatas natin, yung mga liabilities ng iyong kumpanya ay pwedeng mag-extend doon sa personality ng mga tao na may-ari nito. Gets? So kaya nakikita nyo mga kabatas natin, kadalasan yung mga in-check na batido sa kanilang pagnenegosyo, korporasyon yung mga tinatayo. Ngayon, sinasabi nila dito sa comment section, dami yan attorney, dami yan attorney, dami yan attorney. Unfortunately mga kabatas natin, hindi mo masasabing dami ito. Kasi nga, ayon sa batas natin, kapag ikaw ay sole proprietor, ang personality mo at yung personality ng iyong negosyo ay iisa. Hindi katulad ng isang korporasyon. Kung one person corporation yan, OPC, mga kabatas natin, no? Yung personality ng korporasyon ay iba doon sa personality ng tao na nagtayo ng one-person corporation. Yun ang mangyayari. Tama yung sinabi dito ni Bagtas Clyde. Liabilities will extend to personal assets. During bankruptcy proceedings, the sole prop will have to pay with his personal assets if the business assets do not suffice. Sabi ni Ricol, yun, pinaliwanag ko na yung OPC at sole proprietorship. Ang one-person corporation pa rin, dahil ito ay isang korporasyon, meron pa rin siyang sariling personalidad, juridical personality. Okay, let's go. Magkano paid up capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po, 2017. 9 million. 2017 po, nag-start po kami. 2017 po. 2017. Up to now. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon. Apo. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Hindi. Your Honor, invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ang sagot dun hindi. Pero baka fall guy lang ito, no? Ayan na nga ho ang sinasabi natin mga kabit na totoo po nga itong sinabi ni Attorney Libayan na pwedeng fall guy lamang ito kasi hindi ho talaga haharap ang malaking tao dyan. Babayaran lang ho nila yan ng malaking pera at panigurado na siya ang sasalo. Siya ang sasalo para hindi lumantad ang baho ng mga taong malalaki sa likod niya. Kasi alam ho nila, mapapahiya ho sila kung sino man yan, Saldico Martin Romualdez. Di ba? Ano nga? Pakiulit. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. What? Senator Jinggoy. Malinaw ba? Sir, pwede bang... Linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko. Ba't niya tinatawanan? Ito mga nasa likod, akala nyo kung sino kayong magaling. Evoke my right to self-incrimination. Against self-incrimination, Your Honor. Against against self-incrimination daw, sabi niya. Incrimination. Against self-incrimination, Your Honor. Sabi ni Cybernexter, pero attorney, kapag ang korporasyon ang gumawa ng criminal activity, tagos sa mga director at mga incorporators yung liability, yes. Pero ayon sa mga bagong Supreme Court decision ngayon, no, you still have to prove participation of the directors. Yun. O kaya at least knowledge ng mga directors. Pero generally speaking, yes, tagos sa kanila yung liability. Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Wow. Ay, ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap mo. Bully naman itong mga to. Bully kayo, bully! Nakita nyo na nga yung bata, kawawa. Oh, goodness. Ay, senador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin.
Thank you. Ayoko makontempt. Anong pangalan niya? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes po, Your Honor. Is he here? He can give you legal advice. Yes po. Nandiyan ba abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Tawag Mr. mo ang Arevalo? abogado mo. Nasagot ko po, Your Honor. Grabe itong mga to. Buling-buli kayo. Sabi dito sa ABS-CBN News, hindi pagsagot ng Wawaw Builders GM, ikinainis ng ilang senador. Ay sabagay ilang senador lang. Yung iba, kinatuwa. Tumatawa yung iba eh. Oh, answer. Tingnan mo na. So, may in-advisean ka na ng abogado mo, ha? Mr. Arevalo, are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Ilan taon ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata, 37? Grabe, no? My gosh. Bago ka pumasok sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? May mga, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Gano'ng kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O pinsan? Tsuhin? Mga kamag-anak lang po, tita po. Kaya nga, sino ang kamag-anak? Kung namin kamag-anak? Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Mga Nasa tita. construction business? Opo. Tinuruan ka? Layas. Self-taught. Ha? Layas. Ano yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Itakbo mo muna kaya sa ospital. Hindi na makahinga, oh. Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, O Your di Honor. dapat alam mo. Ano yung mga proyekto na na-awardan sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Ano po, Your Honor? Hindi ko po na alam po yung exact number po. Gusto mo ako magbigay sa'yo? Sige, Kung saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Meron hubang ganun mga kabdi na ikaw ang may-ari ng kumpanya pero hindi mo alam kung may ghost project ba o wala. Di ba? Halatang halata ho ang galaw netong si Arevalo. Di ba? Bayad lang ho itong taong ito mga kabdi. Yan lang po ang katotohanan dyan. Bayad ho yan. Come on. Grabe naman You're wasting kasi ito mga pinapanervyos nyo naman kasi. Sabihin nyo na kung alam nyo o hindi. Para kayong magalong eh. Sabihin mo na sabihin nyo na sa akin kung ano yung alam nyo para yun magsisinungaling na ako sa iba. Your time, it's already 1:45. May session pa kami alas 3. At marami pa magtatanong. That is what I was trying to advise everybody. Kasi po, gagamitin sa session mamaya to 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang sarili namin na magtanong. So, Mr. Chair, kung hindi naman sumasagot ito hindi sumasagot agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, sumagot ka Yes po, Your Honor. Ha? Yes po. Oh, alin-alin yung mga proyekto na nawardan sa inyo ng DPWH? At saan-saan to? Meron po kaming sa QC po, sa Metro Manila First. Meron din po sa Quezon. Bulacan. Your Honor, I invoke. Sabi ni Topsky, attorney dito sa Bulacan, kilala yung Wawaw company na si D.E. Alcantara, District Engineer Alcantara ang may-ari niyan. Talaga. Full gay nga yan, imposible hindi niya alam. Sabi ko sa inyo, di ba, may mga iipitin lang yan, may mga papakulong, pero syempre, may prinoprotektahan. My right against self-incrimination, Your Honor. Tama yan. Anak ng patingo. Tinatanong ko, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan yung proyekto mo? I invoke my right against self-incrimination? Sorry po, Your Honor. Ha? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit ng ulo namin dito eh. may incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo ko siya dahil ghost project siguro.
Oh. Dahil po may mga ano Kaya naman nagsisiguro, at Senator Marcoleta. po sa ano po na may mga allegation po na mayroon nga pong anomalya. Kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. Oo nga, simple lang naman. Wala na ako tinatanong sa'yo kung ano. Tinatanong ko lang, saan itong mga proyektong na-awardan sa'yo ng DPWH. Ang dami mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? Ano binanggit niya? QC. Karamihan ito, Bulacan eh. Ba't di mo mabanggit ang Bulacan? Ha? Meron ka pa nga San Juan eh. Hindi po binabanggit eh. Ha? Metro Manila First po yun, Your Ano? Honor. Sa Metro Manila First po yun, Your Honor. Metro Manila First? Yes po, San Juan po. Oh. Yun po yung pinakuha namin project 2019. Sige, yung Bulacan, meron ba? Sagot. Your Honor. Grabe kayo, Hindi na siya makahinga. Uminom ka ng tubig. Ilan? Uminom ng tubig, hala. Ilan? Di ko pa sigurado, Your Honor. Dito base sa record namin, meron kang 42 projects sa Bulacan. Grabe. Meron kang 42 projects sa Bulacan. Hindi mo na nag-share? Na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Ha? 2 sa San Juan. 2 yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Ilocos Norte. Hala. Kung Sandro. Bakit meron sa Ilocos Norte? Yan, Bulacan lahat to. San Juan. May San Juan. Quezon City. Tsaka identical ang presyo, ha? Identical ang mga presyo dito. 77. Bakit ka pa kasi magpapahirap? Hindi ko naman kasi maintindihan sa inyo. Alam nyo, ganito yung nangyari dyan. It's a matter of complacency. Dati, nung nangungurakot yung mga yan, talagang mabusisi yan. Hindi naman nila talaga, hindi naman nila talaga kinaka-copy-paste lang yung mga yan. Talagang ginagawan nila ng paraan para mahirap ito tukuyin bilang kurakot. Pero, syempre, sa pagdaan ng sobrang mahabang panahon, hindi naman tayo nahuhuli. Naging complacent na sila. I-copy-paste mo lang yan. Hindi naman malalaman ng mga taong bayan. Napuno yung salop. Nalaman ng taong bayan. Yan. Very complacent. 7 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Lahat ba last and final question. Meron ba ng 42 projects above how much? Yeah, 42 projects sa Bulacan. Meron 90 million. Kaya nga, above 50? Yes, above 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig. Plunder na naman. Ba't nyo tinatakot yan? Alam nyo naman na tau-tauhan lang yun eh. Po kayo. Makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo... Alam nyo naman fall gay siya di ba? Ituro nyo na yung mga congressman. Kung mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kito, mapipilitan po, puro plunder. Haharapin po ninyo 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun eh. Alam namin. Bakit niyo tinatakot kasi? Huwag niyong takutin. Huwag niyong takutin. Hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya, yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda rin offer para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito. Meron ako papakita video. Ilang minutes yung video? Meron ako ipapakita. Okay na yan, mga kabatas natin. Kawawa naman na yan. Huwag nyo nang masyadong pagalitan. With the permission of the chair, siguro 1 minute lang na video. Tingnan mo, Mr. Arevalo, kung project ng Wawaw to. Sige. Ito, panoorin pala natin ito.
Hindi. Project yan ng nature. Yan baha. Di ba project yan ng climate change? Familiar ka dito? Hindi ho, sir. Kasi natabunan ho ng tubig. Pag ako'y papatawag talaga dyan, sir, hindi ko ho mamukhaan eh. Kasi natatakpan po ng tubig eh. Familiar ka, Mike? Hindi po, Your Honor. Hindi. Dahil, hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Tama? Yan. Ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Baka flooded. Hindi completed. Sabi ni Shermy TV, dito sa amin yan, attorney. So, familiar ka dito? Ha, Shermy TV, familiar ka dito? Nabayaran ka na ng gobyerno. Pero, hindi pa completed. Tama ba, Ms. Cabral? Are you aware of this? Ngayon lang po na nakita yung video, Your Honor. Na hindi kompleto, di ba? Pero bayad sila. Wala po akong nakikita. Sa Hagonoy, Bulacan. So, hindi mo alam, Mr. Arevalo? Ngayon ko lang din po, Ha? ngayon ko lang din po nakita yung video, Your Honor. Oh, talaga hindi mo makikita dahil hindi mo naman alam. Kasi nga ghost. Di ba? Ay, dapat kasi. Kinuha nyo sino yon yung ano ng may nakikita ko, kailangan ng third eye. Di ba, Puntoy? No, kailangan ng third eye. Dapat pinatawag si sino yun? Lagi si Ed Kaluwag. Di ba, Neil Baray? Dapat pinatawag si Ed Kaluwag.